Good morning everyone! So today is November 19 and ngayon din ang Miss Universe 2023 Coronation Night. Super excited akong manood kay Michelle D kasi feeling ko talaga mananalo siya. Anyway, eto yung tingin ko na perfect time to set up the Christmas tree para hitting two birds in one stone. Nanonood na ako ng Miss Universe, nakakapag-set up ako ng Christmas tree. So, yung Christmas tree pala, kagabi, nilagyan ko na ng konting lights, especially doon sa middle section para makita ko talaga kung ano yung itsura niya. Ang problem ko lang talaga is this treadmill. Wala kasi siyang paglalagyan sa ngayon. As I've been mentioning in my previous vlogs, may ongoing renovation sa bahay, kaya yung treadmill andyan muna sa living room. So, habang ang gulo-gulo, ayan, dumating si Kuya Shopee, may dalang delivery. Cleaner ano? Oo, kasi ito na lang po. Sige kuya, iisa-isay na lang natin, Jocelyn. Paan natin kay Christian, ano? Salamat kuya. So, habang nakabukas yung pinto, pakita ko na rin sa inyo itong wreath na nakasabit sa isang panel ng aming front door. Yan yung nagwe-welcome sa aming mga guests. Nabili ko yan sa All Home last year. So, yeah, pasok na tayo at hindi ko talaga alam kung saan ko sisimulan. I guess I should start with the ornaments. So, magbukas tayo ng isang kahon dito. Simulan natin dun sa kahon na nakahiwalay. Yung kahon na yan, ang laman lang niyan, lahat ay silver balls. So, mga ano yan, lumang balls na nabili ko from way back condo days pa namin. So, ayan yung mga silver balls na pinagsama-sama ko lang in one box. Hindi ko alam kung magagamit ko siyang lahat. Nilabas ko lang naman para madaling pumili what to hang sa Christmas tree. So, yan. Okay, next naman nating buksan yung box na yung laman ay silver ornaments. Luma na rin ito from condo days pa. Alam nyo, sa condo pa kasi yung last time na nag-silver ako sa theme. So, ito yung mga ornaments na nabili ko sa SM. Sobrang mura pa siya. At kita nyo naman, lumang-luma na o naninilaw na yung ibang mga glittery balls dyan. Glittery berries dyan sa ornament na yan. So, mga ganyan di ko nagagamitin. Actually, hindi ko nga alam kung magagamit ko to. And pala, yung price nito, tingnan nyo, 49 pesos. 49.75. Sobrang tagal na yan. I don't think may makakabili ka pa ng ganyan na 49 pesos. So, ayun nga, nilabas ko lang yan just in case maisipan ko silang gamitin. But for now, parang hindi ko naman sila malalagay sa Christmas tree. Ang alam ko, sobrang madami tong silver ornaments. Pero yan na lang yung natira, yung mga maayos-ayos na pwede pang gamitin. So, yan, merong parang reindeer na shiny. Meron ding gift na glittery. And then, let's move on dito naman sa nakasupot na decors. Ito yung mga Christmas stockings. Alam nyo, hindi ako bumibili nito. Sa pagkaalala ko, lahat ng Christmas stockings na meron dito, riregalo sa amin or sa anak ko. In fact, yung isa may label pa kasi dinala niya yung green na yan sa school. So, yan. Meron naman kaming tatlo na Christmas stockings na panghang. Hanapan ko na lang ng pwesto. Next, eto namang mga candy canes. Kantahan na lang natin to. See, so the candy trimmed around the Christmas tree. Ayan, hindi ko alam kung magagamit ko kasi may gold na nakapalibot. Pero siguro maganda rin naman yan. Kahit konti, may pop of color. Try natin na isabit yan later. And then, eto naman yung mga ribbons. Etong ribbon na to, pinagawa ko to sa isang staff sa All Home. So, ang ginawa ko doon, bumili ako ng rolyo ng ribbons. Tapos sabi niya, ma'am, gusto nyo gawan ko kayo ng ribbon. Hindi nyo na kailangan bayaran yung per piece. Babayaran nyo na lang yung cost of the entire roll. So, bumili ako. Tapos ginawa niya, siguro sa isang roll, nakagawa siya ng 4 to 5 pieces na ganitong ribbons. Actually, naka-flat na yan kasi tinago ko nga sa box. So, ifa-fluff ko na lang siya later before ko siya isabit dun sa Christmas tree. So, si Kuya, ayun, binayaran ko na lang siya ng extra for the service niya na gumawa siya ng mga ganyang ribbons for me. Nag-offer din nga pala siya. Sabi niya, next year, ma'am, kung magagawa ka ng Christmas tree, sabihan mo ko kasi rumarakit din ako on the side. Kaya ayun, meron akong alternative in case tama rin ako next year. So, si Kuya yung gagawa for me. And then, ito naman yung Christmas tree topper. Nung mga nakaraang Pasko kasi, yung topper ko is star. Pero siguro last year or 2 years ago, nagpalit ako, ginawa kong angel. So, yung angel na to, nabili ko rin siya sa All Home.
Kita nyo naman na meron siyang parang accent na gold. Yun lang ang magiging problem ko. Hindi ko alam kung babagay siya kasi nga ang theme ko ay silver, white, and red. But let's see, siguro pag nandun na siya sa taas tapos may Christmas lights na hindi na rin siya ganun kahalata. So yung angel na Christmas tree topper, it came with this ribbon. Si Kuya Den from All Home, siya rin yung gumawa nito. Sabi niya, pag maganda daw, pag nilagay mo na yung angel sa taas ng tree, meron siyang ribbon dun sa may paanan niya. Ang problem ko lang is, again, gold siya. And kailangan ko rin i-fluff ng konti itong ribbon. Tapos, ito na yung mga bago nating purchases sa Dapitan Arcade nung pumunta tayo doon last week. So, ito yung isang box ng 12 pieces ng medium-sized white balls. Pero yung mga gamit ko lang dyan, I think, 6. Ayoko kasi nung may parang mga red and green kasi parang sasala na siya sa design. So, gagamitan ko lang siya ng parang 3 na matte and then 3 na glittery white balls. So, yun lang. And then, ito din sa Dapitan Arcade din natin ito binili, yung 10 cm silver balls. Ito with glitters. Bale, I got 4 nito. Original price ni Kuya dyan is 150. Ayan yung pangalawang set. So, original price siya is 150. Pero dahil marami rin akong kinuha, binaba niya to 130. So, yung isa glittery. Ito naman yung parang may mga sprinkles na makintab din. Maganda yan. Hindi nangangapit sa kamay yung mga glitters at saka yung sprinkles. Konti lang naman yung binili ko na malalaking Christmas balls kasi plano ko lang naman siyang ipangtapal dun sa mga butas para hindi mukhang kalbo yung Christmas tree. Kumuha din ako nitong parang mga white berries twigs na 3 for 100 yung presyo doon. Isisingit-singit lang siya dyan sa Christmas tree. Wait, pakita ko sa inyo. Di ba may mga nakikita kayo na parang red berries na nakadikit sa isang twig, sa isang branch? So, parang ganun din ang concept niya. Sinusuot-suot lang siya sa pagitan ng mga leaves dyan sa Christmas tree. Pang-accent lang naman yan, hindi kailangan madami kasi magmumukhang parang matirik yung Christmas tree. And then, kumuha ulit ako ng Christmas balls na silver. Mas malaki ng konti ito kaysa sa mga balls na nandun sa box natin kanina. At saka may mga design to na mas maganda. So, yung mga magaganda lang dito yung kukunin ko. Hindi naman lahat lalagay ko sa tree. Tapos, eto kung napanood nyo yung vlog na nagpunta tayo sa Wilcon, bumili tayo ng warm white LED lights. 5 watts ito, 10 meters. So, ilalagay natin to sa Christmas tree. Kasi may naisip akong style ngayon. Gusto ko kasi yung Christmas tree hanggang loob na loob, merong ilaw. Kaya, dinagdagan ko pa yung Christmas lights. And then, puntahan naman natin ang mga red Christmas balls natin. Etong malalaki na 10 cm balls na may mga glitter, sprinkles, eto binili rin natin to sa Dapitan Arcade last week. And then, the rest of the balls inside the bayong, luma na yung stocks. Meron din siyang mga 10 cm na pwede natin magamit. So, yeah. Alam nyo guys, sobrang dami pang part ng bahay na kailangan kong i-decorate. Iniisip ko pa lang, gosh, napapagod na ako. Like, etong wall na to, ito yung accent wall pagbukas ng pintuan. Ngayon, very bare siya. Kailangan ko i-decorate din yan. Tapos siya ng situation sa living room. Oh my gosh, ang kalat. Oh my gosh. And then, daling ko kayo sandali dito sa my dining room. Ayan, kalat yung mga kurtina dahil nga sa renovation. Tapos, itong buffet cabinet, sa totoo lang, hindi ako happy dun sa decoration ko. Parang hindi ko gusto sa paningin ko. Pinagtagpi-tagpi ko lang kung ano mga meron ako dyan. Para naman kahit paano may kumukutitap dito sa aming dining room pag kumakain kami. So now, let me show you how we decorate our Christmas tree with Christmas lights. Na-mention ko rin naman na gusto ko na yung Christmas lights hanggang sa loob ng puno meron para maliwanag. So, syempre, kailangan natin ng tulong ni ate kasi hindi ko naman kayang mag-video at magsabit ng Christmas lights ng sabay. Yung style nga pala natin dyan is the style by Martha Stewart. Sabi niya, kung gusto mo na maliwanag yung Christmas tree, kailangan mong puluputan yung bawat isang dahon mula sa loob, palabas, tapos ibabalik mo ulit siya sa loob ng Christmas tree. So, hindi pwede yung paikot lang sa body ng Christmas tree yung Christmas lights. And dahil alam ko na sa ganitong style, mahirap mag-alis ng Christmas lights pagkatapos ng Pasko, ang ginawa ko, nilagyan ko ng label yung mga Christmas lights sa likod para yung mga helpers namin dito sa bahay, they know which lights they should take out first. So, ayan na, na-set up na namin ang mga Christmas lights. It's time to decorate! Hi guys! Ito na ang ating finished product. As you can see, andyan pa yung ating treadmill, but
that's fine. Maaalis naman yan eh. Natapos lang yung renovation, but that should be okay. So, ayun na. That's the finished product. I'm really happy with the result. And to complete the look, eto nga pala yung Christmas tree skirt na in-order ko from an online seller, yung Amber and Anne. And that's it. Paskong Pasko na sa Casa Francisco. We're here at the Caltex gas station. Bumalik daddy mo. Bumalik! Bumalik! Bakit? 15 minutes pa daw. Hala! So, intayin muna natin si Kumi dahil 15 minutes. Alam mo yung Kumi na yan, madalas nag-iintay. Lalo na to. Kasi daw, hindi pa matigas ang froyo. Ayan guys, pinaghihintay kami ng 15 minutes kasi hindi pa daw matigas yung froyo. Palagi na lang dito sa branch na to ng Kumi, palaging either sira yung yung machine nila or hindi pa nare-reach yung required temperature para makagawa ng froyo. Basta, ang dalas dito na walang froyo. 5:42, 13 minutes na po, Kumi. 13 minutes na. Bukasan mo. Ayun na! Ang Kumi!
So guys, this is my double Dutch version of Kumi. So Kumi Froyo with dark choco drizzle and cashew nuts. Dark choco nga ito, ano, chocolate lang. Di ba dark choco to? Dark choco. Yahoo! Let's eat! Okay. So nakuha na namin Froyo. We're going home. And guys, malamig na ang simoy ng hangin. Pasko na. Pasko na. Doon, sa kanan. Shakey's. Great fun, great place. Say bye-bye, Caltex. This is our favorite gas station here sa South. Ayaw namin dun sa Shell. Tsaka dun sa Petron dahil napakasikip. Oh, ito nga pala. Paikot lang ata ito eh. Ang Brothers Burger, nagsara. Favorite pa naman namin yung tumambay dyan sa laban. Bago to ah. Ganito pala may parking ano. No. Minopen na nila. Binuksan nila to. Nakatakot. Madilim. Madilim. Ito pa ano ito. Ito na ang Lovable. Makainin kami dyan. And this is Army Navy. Madalas din kami dyan sa Army Navy. And that's it. Labas na muna tayo dito sa expressway. Uwi na tayo kasi ayan, dumidilim na. Guys, ang lamig na ng panahon sa labas. As in, feel ko na ang Pasko. Anyway, dito ko natatapusin ang vlog ko and I'll finish this with one last look sa pinagpaguran ko today, ang aming Christmas tree. I hope you guys enjoyed this vlog and I'll see you in the next one. Thank you for watching and please don't forget to like, share, subscribe and hit that notification bell. Bye everyone!